Nag-umpisa ang ating chapter 4 sa eksena na kung saan makikita natin na nag-uusap ang binata at merchant. At nagtanong ang merchant sa binata kung ang gusto ba nitong bilhin ay ang reset ticket. Nagsalita naman ang binata at sinabing oo, yun ang gusto ko na bilhin. Nagsalita naman ulit ang merchant at sinabi na ang binata lamang ang unang bumili ng reset ticket sa kanya. Nagsalita naman ang binata at sinabing may gusto lamang siyang baguhin. Napangiti naman ang merchant at sinabi na nakakainteresado ang binata. At ipinakita na ang gusto pala ng binata ay makabalik sa simula para mas lalong lumakas. Nagsalita naman ang merchant, at sinabi na palem na at sana at magkita ulit sila ng binata, at bigla na lang itong naglaho. At makikita natin na humihina ang binata dahil kanyang lakas pala ang ibinayad niya sa pagbili ng reset ticket. Bigla naman lumabas ang ticket at kaagad itong pinunit ng binata at umilo ito ng napakalakas. At makikita natin na bumalik na ang binata kung saan ito nagsimula. Kaagad naman naghanda ang binata at sinabing dito niya muna papalikasan ang kanyang stats. At makikita natin na madali lamang na iniilaga ng binata ang mga bawat atake na tatama sa kanya. Biglang ginamit ng binata ang kanyang kakayahan ng Dragon's Eye at makikita natin ang kakayahan ng Dragon's Eye na makita ang bawat sulok ng gusali. Makikita din natin na nakalabas na agad ang binata. At kaagad nitong tiningnan ang kanyang stats at makikita rin natin na malaki ang itinaas ng lakas ng binata. At bigla ipinakita ang mga anino ng mga pro players, at sinabi ng binata sa kanyang sarili na kailangan niyan magpalakas upang matalo ng ang mga ito. At makikita natin na pumasok na ang binata sa sunod na pintuan ang Block A at sinabi ng binata na tatapusin niya agad ang Block A at Block B at kaagad na mabilis na sumugod ang binata. At makikita natin na malalakas na ang mga palaso at mabibilis na rin. At umaapoy pa, makikita naman natin na nahihirapan ang binata sa pagsalag at pag-iwas. Sa iba't ibang atake nang biglang bumukas ang tinatapakan ng binata. At nagulat ito, makikita natin na ito pala ay isang patibong. Pero madali lamang naman na tinalunan ng binata ang patibong. At pagkabagsak ng binata sa sahig ay may bigla naman na sumabog sa harapan ng binata. At makikita natin na madali lamang niya itong hiniwa gamit ang kanyang kutsilyo, at makikita natin na madali din lamang na iniiwasan ng binata iba pang mga atake, at makikita din natin na tumataas ang stats ng binata, at bigla naman nagulat ang binata nang may biglang sumuntok sa kanyang tiyan. Kaya't napa-atras na lang ang binata. At makikita natin na isa pala itong tanso na kabalyero at makikita natin na naghanda na ang binata sa pag-atake at ginamit din nito ang kanyang Dragon's Eye at makikita natin na nahanap ng binata ang kahinaan ng kabalyero kaya't intake na agad ito ng binata at habang papasugod ang binata ay may bigla naman ng sumigaw at sinabi na kailangan mong hanapin ang kahinaan ng kabalyero. Hindi alam ng dalaga na nakita na ito ng ating bida. Kaya't hindi naman ito pinansin ang ating bida. At patuloy na sinugod ang kabalyero at makikita natin na nasaksak ng binata ang puso nito kaya't kaagad itong sumabog. At makikita natin na gulat ang dalaga sa ginawa ng binata. At bigla naman tiningnan ni Jungwoo ang dalaga nang may panlilisik ang mata, kaya natakot at nagulat ang dalaga. Makikita naman natin na lumalapit si Jungwoo sa dalaga. At makikita naman natin na iniisip ng dalaga kung paano nahanap ni Jungwoo ang kahinaan ng kabalyero, dahil kahit ang ibang player na matagal na sa loob ay hindi iyon alam kaya papaano iyon nahanap ng ating bida. Nagsalita naman bigla ang dalaga, at sinabing kung anong balak sa kanya ni Jungwoo. Nagsalita naman si Jungwoo na sinabing na anong gagawin ko sa'yo. At nagsalita naman ulit ang dalaga. At kung ano raw ba ang intentions ng binata sa kanya. Nagsalita naman ang binata at sinabi na wala siyang balak sa dalaga, at tinanong ng dalaga kung paano nito nalaman na may ibang kumukontrol sa kabalyero, at sinabi naman ng dalaga na dahil nakikita niya na may lumalabas na mahika sa kabalyero.
At nagsalita naman ulit si Jungwoo at sinabi na papaano niya nakikita iyon pero mas interesado siya kung papaano niya natutunan ang magic, at tinanong ni Jungwoo ang dalaga kung pwede ba siya nitong turuan. At nagulat naman ang dalaga. Kaya't sinabi ng binata na hindi siya magpaapaturo ng libre. At sinabi ng binata na mukhang matagal ka nang na-trap dito kaya tutulungan kitang makalabas. At tinanong ng binata kung sapat na ba iyon biglang kapalit sa pagkaturo sa kanya ng magic. Kaya't nagulat ang dalaga. Nagsalita naman ulit si Jungwoo at sinabi sa dalaga na mukhang ayaw mo. At nagsalita naman ang dalaga at sinabi na hindi naman sa ganon. At bigla naman ulit nagsalita ang dalaga kung nagsasabi ba ng totoo ang binata, dahil nakita niya ang ginawa ng binata sa kabalyero. At sumagot naman ang binata na, bakit naman siya magsisinungaling? Sumagot naman ang dalaga na isa iyang kasinungalingan, tingnan mo ang ginawa mo sa kabalyero. At sinasabi mo na hindi ka makagamit ng magic. At napaisip naman ang dalaga na kahit anong atake ang ibato sa kabalyero ay hindi man lang ito magagalusan, kaya't papano na dinurog lamang niya ito sa isang atake lang. At bigla naman nagsalita ang binata. At tinanong nito ang dalaga kung sino ba ito. Nagsalita naman ang dalaga na sige tutulungan, nakita ako nga pala si Yul, at sinabing ano ang may paglilingkod ko sa iyo. Kaya't nagsalita naman ang binata at sinabing nagagawa ako ng daan kaya't dyan ka lang sa likod ko. Tumogon naman ang dalaga at sinabing okay Sanaj. Bigla naman humarap ang binata sa dalaga at tinanong kung bakit ganun ang pagpapakilala ng dalaga sa sarili. Dahil ang hityer mo ngaon ay isang panlilinlang. Sinabi ng binata sa dalaga na ikaw ay mas matanda ang hityer ng 10 taon kesa sa kalagayan mo ngaon. Hindi ka siguro na normal na tao. At huwag mong aasahan na ililigtas kita sa lahat ng bagay dahil mukha kang bata. Sumagot naman ang dalaga na naiitindigan niya. At makikita naman natin na madali lamang winuwasak ng binata ang mga kabalyero na hamarang sa kanyang dadaanan. Kaya't nagulat naman ang dalaga sa lakas ng ating bida. At nagsalita naman ang ating bida at sinabi na nandito na sila sa Block B kaya pwede nang magsalita ang dalaga at turuan ang binata ng magic. Kaya't makikita natin na tinuturoan ng dalaga ang binata kung papaano mag-control ng mana, at ipinaliwanag ng dalaga sa binata ang bawat magic na kanyang nalalaman, at kung papaano ito gamitin. At makikita natin na madali lamang natutunan ng binata ang magic, kaya't ipinakita na tumaas ang stats ng ating bida, at mukhang nakita na nila ang labasan. Kaya't binuksan na agad nila ang pinto. At makikita natin ang napakalawak na lugar, at maraming tao ipinakita rin ang iba't ibang tao na may dalang iba't ibang sandata na hawak, pati na rin ang mga tao na sugatan. Nagtaka naman ang ibang player kung sino ang ating bida, at bakit ito nakamaskara. Tinanong naman ng binata ang dalaga kung lalabas pa ba ito. Nagsalita naman ang dalaga at sinabi na sa wakas ay nagawa niya at nakalabas siya. Bigla naman itong may napansin sa kanyang tagiliran kaya't tiningnan niya ito at nakita niya na ito pala ang kanyang mga dating kasamahan. Hindi naman makatingin ang mga ito ng diretso, at makikita natin na naiinis ang dalaga. Tinanong naman ito ng ating bida kung kagrupo ba ito ng dalaga. Sumagot naman ang dalaga na kasamahan niya ang mga ito dati pero ngaong ay hindi na. Kaya't binago na lamang ng dalaga ang usapan at tinanong ang binata kung anong gusto nitong malaman tungkol sa pag-control ng magic. Kaya't sinabi ng binata na tungkol sa mana stream ang gusto niyang matutunan. Kaya't makikita natin na tinuturoan ng dalaga ang binata. At lumipas ang oras ay makikita natin na nagsalita ang dalaga. At sinabi na yun lamang ang kanyang maituturo sa binata dahil iyon lamang ang kanyang nalalaman. At nagtanong naman ang binata sa dalaga kung balak ba ng binata na tapusin ang tutorial ng mag-isa. Sumagot naman ang binata ng oo at sinabi na pwede na silang maghiwalay dito at makikita natin na nag-column na ang dalawang sa isa't isa.
At makikita natin na may umagaw ng ating sayon ng dalaga sa kanyang likuran. At pati na rin sa ating bida. At doon po muna nagtatapos ang ating Tagalog recap ngayong araw. Please like and subscribe. Salamat.